magpasalamat sa passive obedience ni Cristo. Dapat tayong magpasalamat sa passive obedience ni Jesus. Dahil ito ang matinding pagpapakita ng pagmamahal niya sa atin sa simpleng salita. Ito ang bahagi ng kanyang pagsunod kung saan pinili niya tiisin ang lahat ng sakit, kahihiyan at kamatayan sa krus. Hindi dahil deserve niya yon, kundi dahil gusto niyang akuin ang kaparusahan na tayo sana ang dapat tumanggap. Hindi siya lumaban, hindi siya umangal, hindi siya tumakas. Tahimik siyang nagtiis habang daladala ang bigat ng kasalanan natin. Kahit inosente siya, pinili niya maging makasalanan para sa atin, para lang magkaroon tayo ng pag-asa, kapatawaran at bagong buhay. Pasalamat tayo dahil sa ginawa niya. Hindi na tayo kailangang parusahan. Sa halip, tinanggap natin ang biyaya, kapayapaan at relasyon sa Diyos. Ang passive obedience ni Jesus ay paalala sa atin na mahal na tayo. Na kahit masakit, kaya niyang isakripisyo ang lahat para lang mailigtas tayo. Kung may panahon tayong nadarama natin hindi tayo mahal o hindi tayo karapat-dapat, balikan natin ang ginawa ni Jesus. Tahimik siyang nagdusa para lang masabi sa atin na mahal kita. Mahal niya tayo at pinili niya tayong iligtas. At sa tuwing naaalala natin ito, magpasalamat tayo, hindi lang sa kapanalangin, kundi sa bawat araw na mamumuhay tayo ng may pananampalataya. Tumaba ang loob at pagmamahal sa Kanya. Suffering for doing the right thing. Minsan, kahit tama na ang ginagawa natin, tayo pa rin na nasasaktan, napag-iwanan o hindi naiintindihan. Pero sa pananampalataya, may saysay ang bawat sakit kapag pinili natin manindigan para sa tama. Ganito ang ginawa ni Jesus. Hindi siya gumawa ng masama pero tinis niya ang lahat. Pangmutya, paghirap at kamatayan. Dahil alam niyang iyon ang kaloob ng Diyos. Hindi madali pero ito ang daan para maligtas tayo. Kaya kapag tayo ay nasasaktan sa pagsunod natin kay Lord, huwag nating isipin na sayang lang ang ginagawa natin. Sa totoo lang, iyan ang mga sandaling pinapatatag tayo, pinapalalim ang pananampalataya natin, at ginagawa tayong kagaya ni Kristo. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 17, mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng tama, kung ito ang kalooban ng Diyos kaysa sa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Hindi tayo nag-iisa sa laban at hindi kailanman nasasayang ang sakripisyo ng tao. Pinipiling magpakabuti kahit mahirap. Sa mata ng Diyos, mahalaga tayo at ang bawat bunga natin ay may gayon.